Hallelujah. Sige po. Can we bow our heads and pray? Heavenly Father, anoint us today as we come to listen to your words. Open our hearts, our spiritual eyes and ears to understand your words. Impart to us, O Lord, this understanding for us to grow. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang ating pinamagatan sa umagang ito ay kalooban ng Ama sa langit. Sabi sa Mateo 7:21-23, pakibasa. 1, 2, 3. Hallelujah. So, sabi po rito, hindi lahat ng tumatawag sa akin. Dito sa Pilipinas, bibihira ang hindi naniniwala sa Diyos. Majority of the Filipino people, everyone believes in God. Majority of the Filipino people, lahat tumatawag sa Diyos. Ngunit ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Noong Miyerkules na pag-aralan po natin ito, ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Tanungin mo yung katabi mo, ano ang kalooban ng Diyos? Marami po tayong mababasa. Sa Roma 12:1-2, Mateo 6:9-10, sabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done. John chapter 6 verse 40, ang kalooban ng Diyos, ang gusto niya tayo po'y manampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Ngunit kung babasahin mo isa-isa, ang kalooban o ninanais ng Diyos sa bawat isa, ang tinutukoy niya po ritong kalooban ay hindi lamang nakatuon sa mga ginagawa mo, sabi rito, nakakahon sa mga ginagawa mo sa pangreliyon, kundi ito ay nakabase sa nilalaman ng isip at gawa. Ito ang karakter na ipinapakita mo. Ang karakter ng Diyos na ipinagkaloob sa atin noong una, ang kanyang wangis at ganda. When God created man, sabi niya, let us make man after our own image and likeness. Napag-aralan natin nung Miyerkules na ang karakter ay isang imahe. Sabihin mo, imahe. I'll give you an example. Pag nakita ka ng tao, ng kaibigan mo, ng magulang mo, ano ang sasabihin? Nako, ayan na naman si hingi. Nako, ayan na naman yung makulit. Nako, ayan na naman yung matigas ang ulo. Sapagkat yung pinoportray mo na karakter ay isang imahe. Hello? Kaya, ingatan natin ang imahe na ito na dapat ang image and likeness na ipinapakita natin ay ito ay mula sa orihinal na disenyo ng Diyos sa atin. Kaya sabi ni Pablo, imitate me
as I imitate the Lord. Hello? Kung ikaw ay isang mananampalataya na, ang inaasahan ng Diyos sa atin ngayon ay makita niya ang kanyang sarili sa atin. If you want God to be proud on you, sabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, if you want to please God, mga kapatid, let His image and likeness be seen in you. Hello? Hello? Kaya ang Diyos, mga kapatid, hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi ang tinitingnan niya ang nilalaman ng puso at isipan ng bawat isa. Anong karakter ang ipinapakita natin? Kaya sabi ng Philippians chapter 4 verse 8 to 9, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng iyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Hello? Kaya marami po ang hindi makakapasok talaga sa kaharian ng langit. Sapagkat marami po sa atin ang nagdi-disguise, nagkakaroon ng poker face inside the religion. But deep inside, we are not the very character of God that's supposed to be in us. Hello? Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Alam nyo, ang demonyo, si Lucifer, ang trabaho niya, sabi sa John 10:10, the enemy comes to steal, sabi niya, ang kaaway na palito upang magnakaw, magwasak at pumatay. Hello? Pero kailanman, hindi kanya madadala sa kasamaan kung hindi mo ito pipiliin o dedesisyonan. Same thing with God. God is righteous. Pero miski anong righteous ng Diyos, kung hindi mo didesisyonan yung free will na mayroon ka, na gusto mong maging righteous, miski pa samba ka ng samba sa Diyos, kung ang pinipili mo ay unrighteousness, then you are still not a follower of God. Because everything, character, is a choice. Sabihin mo sa sarili mo yan, character is a choice. Amen? Every day, ano ang pinipili mong i-portray? Lagi mong tatanungin ang sarili mo, is it the character of God or not? Well, sinasabi ko nga sa inyo, sabi ni Pablo, hindi sa natupad ko na ang lahat ng bagay. Of course, tayo po everyday may struggle pa rin. Kanina lang, yung misis ko nagbe-breakdown na naman. Bigla na lang, Arr! You know, even to the point of pain and difficulty, andyan pa rin maiiwan sa atin yung free will to choose. Hello? Anong pipiliin ninyo? Sabi ko nga sa inyo, ang demonyo, tagalatag lang yan. Oh, ito magandang gawin. Ang Diyos, ganun din, tagalatag lang sa harapan natin. Nasa sa ating mga kamay pa rin kung ano ang pipiliin natin at the end of the day. Amen. Ngayon,
Sino ang nais pumasok sa kaharian ng langit? E di yun lamang sumusunod. Anong ibig niya sabihin doon sa sumusunod? E di yung nagdidesisyon na ang pinipili niya araw at gabi, magpakailanman ay ang righteousness na mula sa Diyos. Ibig sabihin, ang ikapapahamak at ikaliligtas ng iyong kaluluwa ay nasa sa ating mga kanya-kanyang kamay. Wala yan sa organisasyon. Wala yan sa anumang reliyon. Wala yan sa anumang samahan. Ang ikaliligtas mo ay nasa iyong desisyon. Amen? Miski ikaw na pinakamagaling maggitara, magpiano, mag-preach, sumayaw, kumanta. Miski kayo na ang pinakamagaling sa tingin ninyo sa sarili ninyo. Without choosing the righteousness of God. Mamaya po pag-aaralan natin yan, yung next point ko. Dalawa lang po ito. Una, yung ating pong mga karakter. Yung pangalawa, binigyan ko lang kayo ng pahapyaw. Sabi po rito, hindi lang basta kapangyarihan ang dapat na naisin natin, kundi ang kaunawaan sa anong kadahilanan kung bakit tayo binigyan ng kapangyarihan. Sapagkat nais ng Diyos na makita ng lahat kung gaano kaganda at makapangyarihan ng kanyang wangis sa pamamagitan natin. Tingnan mo nga yung katabi mo. At tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Maya't maya, tumitingin tayo sa salamin. You have to remind yourself, am I representing the image and likeness of God? Hello? Ibig sabihin, Pastor, ano na lang ako, lagi na lang akong parang santo. Hindi po ganun eh. Ang presensya ng Panginoon, mga kapatid, ang Diyos, marunong magalit o hindi? Marunong. Pag mali, mali. Hindi niya pwedeng i-tolerate ang mali. Kung si Moses, na pinili niya para pangunahan ng Israelites ilabas sa kamay ng Egypt. Etong si Moses, napikon, pinalo yung malaking bato. Yung pangako ng Diyos, pag pinalo mo, lalabas ang tubig. Lumabas pa rin ang tubig. Pero yung attitude ni Moses na napikon siya, yun ang dahilan kung bakit hindi siya pinapasok sa lupang pangako. Si Moses na po yun. Hello? God is after to the image and likeness of you because we are all representing God. Pero kung araw-araw pa rin ang nire-representa mo, sarili mo, gusto mo ikaw sikat, ikaw pinapalakpakan, ikaw ang tinitingala, sorry na lang. Sorry na lang. Mamaya, masakit ang sasabihin ng Panginoon. Babasahin natin uli, no? Kaya sabi po sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Hello? Sino rito ang nagnanais na maging kalarawan ng Panginoon? Whether we like it or not, yun naman po kasi talaga ang original na intention at disenyo ng Diyos sa sangkatauhan.
Sabi niya, let us make man after our own image and likeness. Hello? Hindi, buhay ko to eh. Akin to. No. Kailan ka nagkaroon ng sarili? Ang sabi ng salita ng Diyos, dumating tayo ritong hubad at aalis din tayong hubad. Tayo ay mula lamang sa alabok na nagkaroon lamang ng value because of the image and likeness of God that is given to each and every one of us. Without the image of God, we are nothing. Kaya nung tagkasala ang sangkatauhan, ang sangkatauhan na ginawa niya ay binilang na isang patay, wala ng value. Why? Kasi wala na ang kaningningan. Wala na ang kaluwalhatian ng presensya ng Diyos sa atin. Salamat na lamang at binigyan tayo ng pagkakataon nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Na born again po tayo. So the original intention went back to each and every one of us. Kaya sinasabi niya rito, naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. I hope that you are getting the message for today. I declare that in the name of Jesus. Amen? Pagka nakikita na ninyong wala sa iyo ang imahe ng Panginoon, repent. Lord, sorry po. Patawarin niyo po ako. Ibalik niyo po ako, sabi ni David. May your spirit be back on me. Amen? Kasi meron naman talaga pagkakataon na hindi na natin kayang pigilan ng sarili natin. Pero darating ang panahon, sabi niya rito, hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ibig sabihin, there is a process going on. Hello? Hallelujah. Tingnan niyo po ang kabutihan ng Panginoon. Hindi lang basta wangis at ganda ang ipinagkaloob sa atin. May mga regalo o gifts pa siya na ibinigay sa atin. Sabi sa unang Korinto 12, versikulo 4 hanggang 11, sabi niya rito, iba't iba mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. In verse 8, sabi niya rito, ang ilan sa atin na pagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit isang Espiritu ang nagkaloob nito. Ang Espiritu rin yun ang nagkakaloob sa iba't ibang pananampalataya sa Diyos at sa tibay kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban na kapangyarihang gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din na kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At may pinagkalooban naman na kakayahang malaman kung aling kaloobang mula sa Espiritu at kung alin ang pinagkalooban na kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. At sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang yon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi sa iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kaniyang pasya. Kung papansinin po natin, balikan po natin ang talata doon sa Mateo.
Tingnan po natin. Ano po sabi rito? In verse 22 sabi niya, pakibasa po, sa araw Hallelujah. Kaya ito pong number 2 natin, yung kaloob ng Diyos. Basahin po natin, sabi po sa Roma 11:29, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Grabe po ang Panginoon. Pagka nagsabi na siya, hindi na po niya pwedeng bawiin. Hello? Kaya sabi po niya, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Sino rito mga mananampalataya ng Panginoon? Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban niya ng regalo. Pinagkalooban niya ng mga iba't ibang espiritual na regalo. Hallelujah! Pagpapakita ng Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Amen po ba? Ang tanong, pakibalik mo doon sa Matthew, sa Mateo. Ibig sabihin ng bawat isa sa atin ay merong kaloob. Amen po ba? Pero bakit dito po ang sabi niya, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. God has given us the gifts. And we perform the gifts. But why is it that it's not acceptable to God? Bakit hindi ka tanggap sa Kanya? At sinabihan pa tayong, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. You are just performing the gift that God has given you, and yet, kinas out ka. Bakit po kaya? Hallelujah. Kaya po sinabi po rito, sadyang delikado ito sa mga hindi nakakaunawa. Delikado siya kapag hindi mo nauunawaan. Bakit? Kasi nag-enjoy ka na lamang doon sa kaloob o sa gifts. Ba't ka nag-enjoy? Because everyone now appreciate you. Every time you perform the gifts, hindi na ang Diyos ang natataas, kundi ikaw na. Hello? Uy, dalhin natin kay Mang Kepwing yan. Isang panalangin lang gumagaling. Uy, ang galing ng preaching ni Pastor. Grabe talaga si Pastor. Bukod sa pogi na, magaling pa magsalita. Malaki lang ang tiyan. You see, mga kapatid, we are performing the God-given gifts. But instead of appreciating God, we began to look up after our own interests. Tayo na ang naitataas at hindi na ang Diyos. Hallelujah.
Kaya po sabi rito, pwede ka kasing maging dakila at tanyag sa bawat kaloob. Ano nangyari kay King Solomon? Ang talinin ni Solomon, di ba? Galing. Ang galing. Sa kanyang kagalingan, nalunod si King Solomon. Hanggang sa sarili niya, nakikinig na siya sa iba. Nauwi po siya sa idolatry. Hello? Kaya pag hindi mo iningatan ang kaloob na mula sa Diyos, magsisilbi kang magaling talaga. Kasi nga, you cannot deny the fact na ang nagpapagaling sa iyo ay yung kaloob. At ang kaloob na yan, sabi doon sa Roma kanina, hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Hindi niya binabawi ito sa atin. Kaya lang mag-iingat. Pwede ka kasing maging dakila at tanyag sa bawat kaloob, katulad ni King Solomon. Ngunit maaari ka ring maging huwarang tagasunod ng Diyos, katulad naman ni Jesus. Hello? Kaya nga po dapat tayo ay nagfo-focus to Jesus alone. Sapagkat siya po ang nagtagumpay sa lahat ng bagay. Amen po ba? May tamang panahon para magamit ang gifts. Ano po yan? Dadaan muna yan sa discipleship para matuto ka ng husto. Hindi porket magaling ka without a real process, mauuwi po yan sa self-glorification. Ano ang kailangan gawin? Number 1, lagi lamang paalalahanan ng sarili sa number 1. Ano po yung number 1? Bantayan lagi ang karakter mo. Dapat karakter ng Diyos ang sumasa iyo. Yung karakter habang isinasagawa mo ba ang regalo sa iyo, isip ba o puso ng Diyos ang sumasayo o mas mahalaga sa iyo ang resulta ng sasabihin ng tao? Hello? That is why it is very important to be sensitive to what the Lord is telling you to do. Madami kasing itong katawan natin, grabe, gustong-gusto talaga yung inaangat eh. Hallelujah. Lahat ng bagay dumadaan sa matinding proseso, huwag magmadali. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magmamadali. Si David, before he became a king, 2 dekada muna ang lumipas bago na isa katuparan ng pagkatawag sa kanya. 2 decades. Si Jesus na anak ng Diyos waited for 33 long years bago siya tuluyang ginamit ng Panginoon. Hello? Dumaan po siya sa matinding discipleship. Kasi, alam mo, ang simbahan ngayon, they are after of the numbers. Hello? Para bang pagka mas maraming nagsisimba, sasabihin mo, anointed kasi, maganda kasi yung sistema nila, maganda yung ano. Hindi po yun eh. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, yung tamang karakter na meron po tayo. Kaya nga sabi niya, whether 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. He is not after of the numbers. Ano yung sinabi natin last Wednesday? Do not let the numbers, na maitaas. Amen? At huwag mo ring hayaan yung numero na ikaw na ang pinapupurihan. Hello? Hallelujah.
Kasi miski anong dami natin, kung sa dulo, pagharap natin sa Panginoon, sasabihin niya sa atin, lumayo ka nga sa akin. Ikaw na gumagawa ng masama. Nagpalayos nga ako ng demonyo. Ito naman. Grabe ka naman, Lord. Nagpagaling nga ako ng mga may sakit, oh. Ginamitan ko sila na jubra bagadi. Amen? Hindi ko po sinasabing masama po yun. Pero ang sinasabi po natin sa umagang ito, lahat ng kaloob na mayroon tayo, ibalik natin ang lahat ng kaluwalhatiang yan sa Diyos. Lahat ng kaloob na mayroon tayo, gamitin mo yan para maparangalan ng Diyos, hindi ang sarili mo. Ang Diyos ang bahalang magparangal sa iyo, wag ang tao. Di baling hindi ka kilalanin ng tao, it doesn't matter. But at the end of the day, nakita ng Diyos ang puso't isipan mo, siya ang mag-aangat sa iyo. Amen? Naunawaan po ba natin? Character is very important. Everything that we do, sabi po niya, everything, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Eh, kung hindi dahil sa akin, wala yan. Eh, dati, ganun naman po tayo lahat. Eh, we are all guilty of that. Ako din naman. Amen? Ay, kung hindi dahil sa akin, wala yung mga yan. Di, ano, dahil sa akin, nangyari yan eh. Dahil sa kagalingan ko eh. And thanks be to God for giving us these revelations. And we are learning to humble ourselves before you. Habang nakikilala natin siya, lumiliit talaga tayo sa presensya niya. Tapat ang Diyos, pinagkaloob niya ay hindi na niya babawiin. Sabi ko nga kanina, kaya lang mag-iingat, baka yan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan o tatanggap ka ng pagpapala. Sabi ng Deuteronomy 29:29, ito sinasabi ko, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ang ating mga anak magpakailanman. Ito pa lamang po sa parteng ito that we learn the revelations from God. It is already a great blessing to everyone. Kasi hindi po lahat ng lihim ng langit ay alam ng lahat. Kaya nga po ang Panginoong Yesus ay nagsasalita sa pamamagitan ng parabola o parabol. Sapagkat itinatago po ang sikreto ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa inyo na nandito ngayong umaga, God has revealed the secret of the kingdom of God. And you have to bear that in your mind and in your heart that everything that we do from now on is to give glory to God alone. Yung glory mo, hayaan mo na yan. Hayaan mo na lang ang Diyos ang magbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Hindi naman po siya madamot eh. At hindi po siya kailanman nakakalimot. Tapat po ang Diyos. Amen po ba? Hello? Kaya when you stand here testifying the Lord, it is no longer about yourself, but it's all about the glory of God. Hallelujah. Ang Diyos ang magpapahayag. Sabi po sa Mateo 16:17, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang na nasa langit. Sa oras na ito, I believe that the Spirit of God reveals this to each and every one
of us. Isn't it a privilege? Alam mo yung empleyado ka, tapos bigla kang pinatawag ng CEO sa kanyang office. Tapos secretly, sasabihin niya sa'yo, ang isang bagay, isang pribileyo po yun eh. Amen? Hindi lahat ng buong opisina pinatawag. Ikaw lang. Grabe. Paglabas mo, ngingiti-ngiti ka. Dahil makapasok ka pa lang sa opisina ng CEO nyo, it's already a privilege. Eh yung pangsabihan kanya ng sekreto. Kakaiba yun. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Hallelujah. Sabi sa Mateo 13, 11, 12, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan. Wow, may karapatan pa. Ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tanungin ko kayo, sino ang nakalamang ng revelation ngayon? Yung nandito ngayon o yung wala? Yung nandito ngayon. Amen? Ay, di mas lamang kami nung na Miyerkules may revelation na tayo. Amen? Kaya nga, huwag natin kaliligtaan ang mga ganitong gawain. Hallelujah. Ay, iba na yung may alam. Iba na yung lamang. Amen? Eh kung contest lang, eh di lagi yung lamang ang nananalo. Eh, lalo na siguro yung may Tuesday pa, o di lamang na lamang yun. Hallelujah. Ito maganda po yung version nito sa English eh. NLT, I believe this is NLT. He replied, you are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven, but others are not. To those who listen to my teaching, more understanding will be given. Hello? And they will have an abundance of knowledge. Grabe. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. Kung konti na ngayon lang meron sa'yo, hindi ka pa nakinig, ay kukunin pa sa'yo yan. Amen? Meron po ba nakinig sa umagang ito? So, in conclusion, sabi niya, simple lang. Simple lang ang conclusion natin. Number 1, anong nakalagay doon? Pakibasa. Ayusin mo ang Amen. Hello? Sino rito may free will? Lahat tayo binigyan ng free will. Pero yung free will mo, gamitin mo sa pagpili lagi sa righteousness, the very image and likeness of God. Hello? Sino excited sa inyo sa ating anniversary? So that will be June 15. This is our 3rd year anniversary. Dito lang po tayo. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. And mag-uusap tayo mamaya, board and ano. Tingnan natin kung ano na ang kahandaan ng bawat isa. At gusto kong dagdagan yung ating pag-iipon. Sapagkat nais kong lagyan na po ng pag-iipon ang missionary works. Mamaya po,
Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Number 2 muna tayo. Simple lang, di ba? Number 2, pakibasa, gamitin. Amen. Amen? We will live and die. Miski nagaano yung serbisyo natin, makakalimutan din po tayo ng tao. Pero yung panahon na tayo po'y nagsisilbi sa Panginoon, kailanman ni isang patak o ni isang kudlit, makakalimutan yan ng Diyos basta't ginawa mo sa Kanya. Amen? Today,